Okay, tara't simulan na natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang narrative na tinitignan ng Biblia, hindi lang bilang isang aklat, kundi bilang isang epic, isang malawak na cosmic war na nagsisimula sa iisang talata lang. So isipin nyo to, etong isang verse na to mula sa Genesis, ito raw yung parang declaration of war na nagset ng entablado para sa lahat ng mangyayari sa kasaysayan ng Biblia. Dito nagsimula ang lahat. Dito pa lang, set na agad yung stage. Kasi, ayon sa pananaw na to, hindi lang to simpleng kwento tungkol sa mga tao. Mas malalim pa riyan. Tungkol daw to sa dalawang cosmic bloodlines na, mulat sapol, nakatadhanan ng magbanggaan. Ayun na nga, nabuo ang dalawang magkalabang kampo. Ang lahi o yung binhi ng ahas at sa kabilang panig, ang binhi ng babae. Sila raw yung mga pangunahing player, kumbaga, sa malaking spiritual drama na to. So sino ba tong tinatawag na binhi ng ahas? Well, malinaw na malinaw sa teksto, eto si Satanas at kasama niya yung lahat ng sumusunod sa landas ng kasamaan at panlilinlang. Sila yung paksyon ng kadiliman sa kwentong to. Ngayon, dito nagiging mas interesante yung kwento. Alam nyo ba kung paano tinitingnan dito yung relasyon ng Diyos sa mga tao? Tinitingnan ito bilang isang betrothal, parang isang divine marriage contract. Kaya pala, pag sinabing tipan sa Biblia, hindi lang yan basta pangako. Sa interpretasyong ito, ang ibig sabihin niyan ay isang formal na engagement sa pagitan ng Diyos na siyang groom at ng kanyang bayan na siyang bride. Malalim, di ba? At dito, kitang-kita yung dalawang major phases ng relasyong to. Yung unang tipan sa Israel, nasira, kaya kinailangan ng bago. Isang bagong tipan na tinatakan ng mas mataas na halaga, yung dugo mismo ng anak ng Diyos. Okay, so kung si Satanas yung ahas, sino naman yung mga nasa kabilang corner, yung mga kalaban niya? May mga specific na pagkakakilanlan na binibigay para sa kanila. Una sa lahat para klaro, yung ahas, walang iba kundi si Satanas. Yung matandang dragon, yung manlilinlang, siya yung kontrabida. Pangalawa, yung babae. Ito yung isang mahalagang tandaan. Hindi siya isang tao lang. Isa siyang collective body. Siya yung simbahan na nakatakdang maging bride ni Kristo. At syempre, ang pinakasentro ng lahat, yung bida ng kwento, ang bini ng babae. At sino siya? Particular na tinutukoy dito, si Kristo. Siya yung katuparan ng lahat ng pangako. Okay, so kumpleto na yung ating mga players. Ngayon, tingnan natin kung paano nabuo yung kwento kasi sa pagdating ng binihi, dito na pumasok yung digmaan sa pinakakritikal at matindi nitong yugto. Dito, biglang nag-iba yung takbo ng laban. Nung umakyat na si Kristo sa langit, hindi na siya direktang kayang saktan ni Satanas. So anong ginawa niya? Ibinaling niya yung buong galit niya sa simbahan, sa babae. Nag-shift yung battlefield kumbaga. So paano daw mananalo ang simbahan? At dito yung twist. Ayon sa pananong na ito, ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pag-iwas sa hirap. Sa katunayan, kabaliktaran. Nakamit ito sa pamamagitan ng tapat na patotoo kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili nilang buhay. At yan ang nagdadala sa atin sa final act, sa huling yugto ng drama kung saan makikita natin yung ultimate na katapusan ng lahat ng ito. Ang sinasabi dito, yung katapusan hindi yan random. May hinihintay daw na dalawang kondisyon. Una, kailangang maging handa yung simbahan, yung bride. At pangalawa, kailangang makumpleto yung itinakdang bilang ng mga martir. So para mas madaling maintindihan, yung panahon natin ngayon, para daw tayong nasa isang engagement period. Isang mahabang panahon ng paghahanda para sa grand finale, yung kasal mismo, na mangyayari lang pagkatapos ng huling tagumpay. So heto na yung tanong na binubuo ng buong kwento. Kapag handa na ang bride, kapag natupad na ang lahat ng kondisyon, ano na ang kasunod? At ang sagot ay yung pinakahihintay na tagumpay. Babalik na ang groom, si Kristo. Si Satanas ay hahatulan. At sa wakas, magaganap na ang kasal ng kordero at ng kanyang bride. Dito na raw magkakaroon ng tiyak na katapusan ang matagal ng digmaang kosmiko.